Laos ka na! Wala kang kwenta! Tama na! Wala ka na! Mga walang yung manonood. Tuwing magpe-perform ako, kinakantsawan ako. Pinapahiya. Kapag hindi ako nakapagtimpi, mahataw ko sila ng aking manikang kahoy. Papatay ko sila! Papatay ko silang lahat! Tony, bakit inihampas mo sa dingding ang manikang kahoy? Anong gusto mo, Amelia? Sa'yo ko ihampas ang manikang kahoy na to? Bakit sisirain mo yan? Ayan ang kapartner mo kapag nagsushow ka. Saka, kararating mo lang eh. Ang init na agad ng ulo mo. Ay, nako. Malabo na ako makapag-show pa. Bakit ba? Nagkalabuan kami ng dating amo ko. Tinanggal na niya ako sa trabaho. Laos na raw kasi ako kaya inaasar ako ng mga audience. Kaya sa mga susunod na show ng dating amo ko, hindi na ako sasama. Ha? Ay, paano na tayo? Ang pag-aaral ni Vanny. Ewan ko. Tony, ikaw lang inaasahan ng pamilya natin. Kapag nawalan ka ng trabaho, magugutom tayo. Magkakapatong-patong ang mga problema natin. Anong gusto mong gawin ko? Magnakaw? Alam mo naman pagiging ventriloquist lang alam kong trabaho. Kung pwede ko nga lang isang manikang kahoy ko eh. At sino naman ang tatanggap sa manikang kahoy na isasanla mo? Kahit sino, kahit demonyo. Ano pa namang biro yan? Hindi biro, Amelia. Totoo ang sinabi ko. Huwag lang mamatay sa gutom ang pamilya natin. Isasadla ako sa demonyo kahit kaluluwa ko. Vanny, may problema ka ba? Wala, Amber. Bakit kanina nung sunduin kita sa inyo malungkot ka? Baka naman may maitutulong ako sa'yo? Paano ka makakatulong sa akin? Alam mo namang best friend tayo Pareho lang tayong mahirap. Kaya nga pareho tayo naglalakad lang papasok sa school, di ba? Ang importante, nakakapag-aral tayo. At balang araw, makakatapos din tayo. Makakaahon tayo sa hirap. Malabo kong makatapos, Amber. Ha? Bakit naman? Matalino ka pa naman. Bago mo ko dinaanan sa amin, narinig kong nawala ng trabaho ang itay ko. Kasi nagka-problema siya sa pag-show bilang ventriloquist. Ganun ba? Malamang mahinto ako sa pag-aaral, sa ayaw at sa gusto ko. Hindi, Amelia. Hindi ako papayag matigil ng pag-aaral si Vanny. Yan din sana ang gusto kong mangyari, Tony. Pareho natin pangarap na mapagtapos natin sa pag-aaralan nag-iisa nating anak. Pero paano natin magagawa yun ng ganyang nawalan ka ng trabaho? Bahala na. Maglalabada ako. Naku, Amelia, wag na. Sige na, para matulungan kita. Naku, mahina ang katawan mo. Pero Tony... Huwag mong ipilit ang gusto mo, Amelia. At baka magkasakit ka sa pagtatrabaho. Kulang pa ang kikitain mo sa ipapagamot mo. Paano na tayo? Akong bahala. Makakakita rin ako ng trabaho. Kung wala nga may pa-show na tumatanggap sa'yo Yun nga ang hindi ko maintindihan. Bakit walang tumanggap sa akin Magaling naman akong ventriloquist. Siguro, hindi na uso ang gaya ng trabaho mo ngayon. Iba ang hinala ko. Ha? Anong... Malas ang manikang kahoy na kapartner ko. Meron ba namang malas na manika? Meron, Amelia. Ang manikang kahoy na kapartner ko, ang malas. Tony! Pero hindi ako papayag malasin habang buhay. Saswertehin din ako. At pag swinerte ako, gagawin ko ang lahat. Kahit tumawag pa ako sa demonyo.
Amber, bakit napapangiti kang napapailing? Naalala ko lang yung narinig kong sinabi ng itay mo kahapon. Nung hinatid kita sa inyo, Vanny. Akala ko nag-e-emote ka lang kasi narito lang tayo sa campus sa oras ng break time. Hindi. Sanay naman tayong walang merienda eh. Kung sa bagay. Napailing lang ako dahil sa sinabi ng itay mo. Naswertehin lang daw siya, tatawag siya kahit sa demonyo. Yun ba? Nako, hindi tama yun. Naku, sabi lang yun ng itay ko. Kahit biro, hindi dapat sabihin ng kahit sino na tumawag sa demonyo, ah. Hindi yun gagawin ng itay ko. Paano kung totohanin ng itay mo ang pagtawag sa demonyo? Uy, delikado yun, Vanny. Sino mang tumawag sa demonyo, malamang mapapasama, tsaka mapapahamak. Wala na talaga akong pag-asang makilala bilang ventriloquist. Hindi pa ako sumisikat, lubog na ako. Laos na. Wala nang silbing manikang kahoy na to. Susunugin ko na to ngayong gabi rito sa likod ng bahay namin. Ito lang nagpapaalala sa akin ng mga kabiguan ko. Tuwing nakikita ko to, parang naririnig ko pa ang sabi ng dati kong amo. Natigilan ko na ang pagiging ventriloquist at magtanim na lang ako ng kamote. Ako? Magtanim na lang ng kamote? Dahil pag sinabi ng dati kong amo na wala nang kwenta ang buhay ko, inutil ako. Walang silbi. Inutil! Hindi ako papayag maging inutil habang buhay. May kilala pa rin ako. Sisikat. Magkakamal ng limpak na salapi bilang ventriloquist. At kung walang taong tutulong sa akin para mangyari ang pinakaasam-asam ko, hihingi ako ng tulong sa alam kong malamang tutulong sa akin. Ngayong nakadipa na ang mga kamay ko, tatawag na ako sa demonyo! 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 Maririnig mo ba ako, demonyo? Matutulungan mo ba ako? Demonyo! Ang manikang kahoy. Unti-unti nang gumagalaw. Tumatayo. Malakad ang manikang kahoy. Papalapit sa akin. Pinakinggan ng demonyo ang pagtawag ko. Tutulungan ako ng demonyo! Nagsasalita? Kumikilos na nagsasalita pa, manikang kahoy. Totoo ba to? Totoo, Tony. Hindi ka nananaginip. Manikang kahoy. Tawagin mo akong Bubu, Bubo? ang manika sa impyerno. Galing ka sa impyerno? Sa kang demonyo? Oo, Tony. Isa akong kampo ng dilim na nakarinig sa pagtawag mo at paghingi ng tulong. Totoong demonyo. Totoong demonyo!
sa'yo. Totoo ang sabi mo, Bubu. Kapag nag-show ako nakasama ka, hahangaan ako ng marami. Walang hindi hahanga sa ipinamamalas nating pagtatanghal, Tony. Dahil sa kapangyarihan ko. Dahil sa'yo, Bubu, makikilala ko. Sisikat. Kikita ng limbak. Oo, Tony. Sisikat ka. Yayaman. Sa tulong ng isang manikang kahoy. Ang manika sa impyerno. Ang laking halaga nito, Tony. Higit pa riyan na mapapasa kamay mo sa mga darating na araw, Amelia. Teka, saan galing to? Saan pa? Eh di sa show. Tony, baka dahil sa hirap natin, pikit mata ka na gumawa ng labag sa batas, ha? Naku, huwag ka mag-isip ng kung ano-ano, Amelia. Hindi baling maghirap tayo. Huwag ka lang gumawa ng masama. Di mo na kailangang pagdudahan pa, Amelia. Tony, Sinisira mo lang araw ko. Pwisit ka naman. ha? Tumatawa ang manikang kahoy? Nagagalit ka, Tony? Paano mo napatawa ang hawak mong manikang kahoy? Teka, paano? Inay, ang sarap po ng ulam natin ngayon ah. Hindi ko luto ito, Vanny. Saan po ito galing? Dala ng itay mo nung umuwi siya kanina. Ang itay po? Oo, nagpalit lang siya ng damit at umalis din bago ka dumating. Kasi may show pa siya uli. Mukhang napapadalas po yata ang show ni Itay ah. Halos hindi na po kami mag-abot dito sa bahay. Yun nga ang pinagpapasalamat ko, anak. Dininig ng Diyos ang dasal ko. Magkakasunod-sunod ang trabaho ng itay mo. Kaya lang, Ano po Inay? nagiging bugnutin ang itay mo. Dahil siguro po pagod lang siya. Hindi, anak eh. Pagpasensyahan niyo na po ang Itay. Ewan ko, Vanny. Pero kapag nakikita ko ang manikang kahoy ng itay mo, kinikilabutan ako. Inay, Para bang may sariling buhay ang manikang kahoy? Vanny, hindi imposibleng mangyari ang masamang kutob ng inay mo. ano ka ba naman Amber? Baka marinig ka ng ibang classmate natin. Baka kung anong isipin nila sa atin. Totoo lang naman ang sinasabi ko eh. Hindi ako naniniwala sa kinatatakutan ng inay ko. Pwede naman talagang mangyari yun ah. Pwede ba namang magkaroon ng sariling buhay ang isang manikang kahoy? Bakit hindi? Sa tulong ng demonyo. Sana pala hindi ko na lang sinabi sa yung inaalala ng inay ko. Yan tuloy, kung ano-anong iniisip mo. Nagiging makatotohanan lang ako. Ang itay mo na rin ang nagsabi, hindi ba? Makaahon lang sa hirap ang pamilya nyo, igagawin niya ang lahat. Kahit pa tumawag siya sa demonyo. Hindi magagawa yun ng itay ko. E paano kung ginawa niya na? Amber, Kung tumawag nga sa demonyo ang itay mo, malamang totoo ang kinakatakutan ng nanay mo. Nagkaroon na sariling buhay ang manikang kahoy ng itay mo. tinatakot mo naman ako eh. Talagang nakakatakot ang maaaring mangyari, Vanny. Dahil ang isang kampo ng demonyo, anumang sandali ay maaaring magkalat ng lagim.
Amber, mabutit na parito ka sa akin. Alam niyo naman kayo ang madalas kong hinga ng payo kapag may problema ako, Tata Melo. Dahil mahusay kayong albularyo. At marami kayong natutulungan. May katwirang ka mag-alala para sa kaibigan mo. Ayaw po kasing maniwala ni Vanny sa akin eh. Dapat siyang maniwala para makagawa siya at ang kanyang pamilya ng nararapat na pag-iingat. Ako po ang labis na nag-aalala para sa kanila, Tata Melo. Naiintindihan kita. Gaya po ng nasabi ko sa inyo, kung totoo po ang inaalala ng inay ni Vanny, kung totoong sinaniba ng demonyo ang manikang kahoy ng itay niya, nanganganib ang buhay nilang mag-anak, hindi po ba? Totoo yun. Naku, Tata Melo, ano po kayang mabuting gawin para matulungan ang pamilya ng kaibigan ko? Ano, Amber? Albularyo? Opo, Mang Tony. Albularyo po ang kasama ko, si Tata Melo. Magandang hapon sa inyo. Bakit isinama mo siya rito sa amin, Amber? Makikipagkwentuhan sana ako sa inyo sandali, Mang Tony. Kung inyong mamarapatin. Wala ho akong panahon makipagkwentuhan kahit kanino. Busy ho ako. Mang Tony, Amber! Hindi tama ang ginawa mo. huwag po kayong magalit. Uli-uli, huwag kang basta magsasama dito ng kahit sino ah. Wala naman po kami masamang layunin sa pagparito. Makakaalis na ho kayo. Pero Mang Tony, Lumayas na kayo kung ayaw nyo magkagulo pa tayo! Layas na! Ubo. Ubo. Kung hindi pa lumayas ang albularyo ang kausap mo kanina, Tony, talagang kikilos na ako. Alam ko naman kung sino ang dapat kong kausapin eh. Hindi ako kontentong nagalit ka lang at pinalayas mo sila. Parusahan mong lalaking nagsama dito sa bahay mo ng taong itinuturing ko kaaway ko. Si Amber? Oo, Tony. Parusahan mo ang Amber na yun. Patayin mo siya. Ubo? Patayin mo! Ano yun? Teka, ano yun? Parang may tao sa labas ng bahay na parang biglang nagtago sa likod ng puno. Teka, silipin ko nga ng bahagyang nakabukas ang bintana ng kwarto ko. May ilang barangay tanod na nagro-ronda sa kalye. May nagtatago nga kaya sa likod ng puno? Nung makalayo na ang mga barangay tanod, may palihim na lumabas sa likod ng puno. At lumakad pa palayo. Si Mang Tony? Siya ang naglalakad papalayo? Teka, bakit siya na parito sa 10 oras ng gabi? Ano namang pakay ni Mang Tony sa lugar na to? Ano, Amber? Nakita mo ang itay ko sa labas ng bahay nyo? Oo, Vanny. Kaya tumawag ako sa'yo kahit alam kong baka makaistorbo ako sa'yo. Nakatulog na nga ako eh. Nagising lang ako na magring ang cellphone ko. Pasensya ka na, ha? Okay lang. Nagtataka lang ako. Bakit? Paano napunta sa lugar niyong itay ko?
Nariyan ba siya sa inyo? Wala. Pero ang alam ko, may show siya sa probinsya ngayon. Yun ang paalam niya sa amin ng inay ko kanina bago siya umalis. Pero nakita ko talaga ang itay mo, Vanny. Maniwala ka sa akin. Kung ang itay ko nga ang nakita mo, Amber, bakit siya nagsinungaling sa amin ni inay? At ano naman ang gagawin niya sa inyo? Ewan ko. Basta ang tiyak ko, nagalit sa akin ng itay mo kahapon nung nagsama ako ng albularyo sa inyo. Naku, Amber, Vanny, hindi kaya may masamang balak gawin sa akin ng itay mo? Tony, sinira mo ang gabi ko. Ang buong akala ko, susundin mo ang gusto ko. Kaya nagpunta tayo sa bahay ni na Amber kanina. Pero anong ginawa mo? Umatras ka. Lumayo tayo kina Amber. Natakot ka sa mga barangay tanod na nagro-ronda. Bubu, Hindi ka na kumibo, Tony. Mula kina Amber hanggang makauwi tayo rito sa bahay nyo, wala kang imik. Sige, hindi na kita uutosang pumatay. Pero sa isang kondisyon, kailangang may ibigay ka sa akin. Ha? Tony! Amelia! Nagsasalita ang manikang kahoy kahit wala sa tabi mo? Paano nangyari to? Paano nakapagsasalita ang manikang kahoy nang hindi mo binabatuhan ng boses? inay, imposible pong makapagsalita ang manikang kahoy kapag wala sa tabi ni itay. Yun nga rin ang alam ko, Vanny. Binabatuhan lang naman po ni itay ng boses niya ang manikang kahoy. Pero kitang-kita ko nga, anak. Talagang nagsasalita po ang manikang kahoy kahit wala sa tabi ni itay? Ganun nga. Kaya napapasok ako rito sa kwarto mo at ginising kita. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako. Napatunayan kung totoo ang kinatatakutan ko. Inay, Vanny, ang manikang kahoy ng itay mo, may sariling buhay. ano po inay? Ano pong gagawin natin? Tata Melo, bakit ho kayo napailing? Nelia, Amelia po. Amelia, totoo ang kinakatakutan mo. Huwag niyo hong sabihin na... Matagal na akong albularyo. Bago ka pa lumapit sa akin, may iba na ako natulungan katulad ng naging problema mo. Hindi maaaring magkamali ang nakita kong lumabas sa tawas ko. Totoo hong may sariling buhay ang manikang kahoy ng asawa ko? Ganun na nga, Pero paano ko nangyari yun? ang manikang kahoy ng asawa mo ay sinasaniban ng kampon ng kadiliman, ng demonyo sa impyerno. Kaya magsasagawa ko ng ritual at orasyon. Tata Melo, Kailangan magsagawa ko ng ritual at orasyon na karaniwang ginagawa ng gaya kong albularyo upang makontra ang kapangyarihan ng kampon ng kadiliman na nakasanib sa manikang kahoy ng iyong asawa. Dahil kapag nanatiling nasa kapangyarihan ng diablong manikang kahoy, hindi maglalaon at magsasabog yun ng lagim. Wala
Walang magagawa ang pagpipiglas mo, babae. Makulagpos ka man sa pagkakagapos mo. Matatanggal mo ang busal mo sa bibig mo. Pero hindi mo rin matatanggihan ang gusto ko. Bubo! Diyan ka lang, Tony! Panoorin mo kung anong gagawin ko sa magandang babaeng to na inutos kong dukutin mo. Pusalan ang bibig at igawa sa abandonadong bodegang to. Bilang kapalit ng hindi mo pagsunod sa utos kong patayin mo si Amber. Ang lambot ng katawan ng babaeng to, ha? Ang kinis! Ang sarap yakapin at halikan! Sandali lamang, Bubo! Bakit? Parang gusto kong pagsisiyan na dinukot ko ang call center agent na to. At dinala ko at iginapo sa abandonadong lumang bodegang ito. Hangad! Kawawa naman siya. Lumayas ka rito! Maawa ka sa kanya! Walang makakapigil sa gusto kong gawin sa kanya. Bubo! Kapag pinigilan mo kung pagsamantalan siya, mapapahamak ka, Tony! Papatayin kita! Itay, Ha? Vani, mano po? kaawan ka ng Diyos. Saan po kayo galing? Sa... Sa kung saan maaring gumawa po ng lagimang yung manikang kahoy? Ano bang pinagsasasabi mo? Itay, tiniyak po kay inay ng albularyong nilapitan niya na sinasaniban ng demonyong yung manikang kahoy. Hindi totoo yan. Itay, umami na po kayo. Huwag kang magbibintang na wala kang katibayan! Itay, Baka hindi kita mapagpasensyahan, Vani! Baka masaktan kita! Babae, sige! Sumigaw ka! Walang tutulong sa'yo! Wala! Tulungan niyo ako! Tulong! Napatunayan mo ng kapangyarihan ko, babae. Sa kabila ng pagpipiglas mo. Nagawa ko sa iyo ang lahat ng gusto ko. Paulit-ulit na ang kinakatawan mo. Napagsawaan. Baka ng demonyo! Sawa na ako sa iyo. Wala nang saysay sa akin ang buhay mo. Papatayin na kita. Mamamatay ka! ano ka ba naman, Amber? Nakasalubong lang natin dito sa campus yung teacher nating masungit eh. Napailing ka na. Yung nadaanan natin kaninang papasok dito sa school, ang nasa isip ko, Vani. Alin? Yung pinagkakaguluhan sa isang lumang bodega? Oo, yung patay na babaeng natagpuan daw doon na hinihinalang biktima ng panggagahasa. Dahil natagpuan daw na walang saplot at duguan. Bahala na sa kanya mga pulis na nag-iimbestiga roon, Amber. Hindi mo naiintindihan, Vani. Bago tayo nakaalis sa may lumang bodega, narinig ko ang usap-usapan ng ilang nag-uusyoso tungkol dun sa sospek. Huwag mo nang guluhin ang isip mo doon. Malapit na tayo sa room natin. Vani, may nakakita daw sa sospek. Na nga natin pag-usapan yun. Alam mo ba kung anong pinaghihinadaan nilang salarin? Manikang kahoy. Manikang kahoy? Oo. Sabi daw na nakakita, isang tilang manikang kahoy ang lumabas sa lumang bodega sa kalaliman ng gabi.
Amber, Vanny, hindi kaya ang sospek sa panggagahasa at pagpatay ay walang iba kundi ang manikang kahoy ng tatay mo? Amber, posible ang hinala mo. Kaya nga po paglabas ko sa school, dumiretso na ako rito sa bahay niyo, Tata Melo, para maisangguni ko sa inyong ikinababahala ko. Huwag kang mabahala. Ang nangyari po sa babaeng natagpo ang biktima ng panggagahasa at pagpatay, baka maulit po yun sa kaibigan ko. Ipanalangin nating huwag mangyari ang ganoon. Hindi po malayong mangyari yun, Tatang. Dahil ang manikang kahoy nasa bahay lang nila, Vanny. Ipanatag mo lang ang iyong kalooban. Ayoko po mapahamak ang kaibigan ko. Hindi siya mapapahamak sa awa at tulong ng ating Panginoon. Tata Melo, gusto ko pong makatiyak na walang mangyayaring masama kay Vanny. Amber, May paraan po ba para mawala sa bahay ng kaibigan ko ang manikang kahoy na yun? Ang manikang may sa demonyo? Tony, pinaligaya ko ng babaeng binigay mo sa akin kagabi. Kahit na hindi na siya virgin. Ang boses mo, Bubu. Baka may ibang makarinig sa'yo. Tayo lang nandito ngayon sa bahay mo. Baka dumating na ang asawa ko. At ang anak ko. Marinig ka nila, no? Makita nilang kusa ka nagsasalita at naglalakad rito sa kwarto. O edi, huwag ako maglakad. At huwag ako magsalita. Dapat. Ay, hangal! Bubu! Wala kang karapatang utusan ako. Nang dapat kong gawin, Tony. Gagawin ko ang anumang gusto ko. At ikaw ang susunod sa akin. Ikaw rin ang inaalala ko. Kapag may nakaalam na may sarili kang buhay, baka pagbalakan kang gawa ng hindi maganda. Walang sino man ang maaaring makagawa ng masama sa akin. Wala! Ang katawan ko. Biglang sumakit ang katawan ko. Anong nangyayari sa'yo? May nagpapahirap sa akin. Ha? Sino? Puntahan mo siya, Tony. Puntahan mo ang taong nagpapahirap sa akin. Bago niya pa ako mapatay. Repo! Kenneth! Sabahin! Tata Melo? Tigilan niyo ang inyong ginagawang ritual at orasyon. Ikaw! Ikaw ang may-ari ng manikang kahoy na sinasanipan ng Diablo! Ayon ho sa napagtanungan ko, mahusay kayong albularyo. Pero binabalaan ko kayo. Itigil niyo ang ginagawa niyong pagpapahirap sa kaibigan ko. Ha? Biglang umihip ang malakas na hangin. Tony! Tony! Parang naririnig kong tinatangay ng hangin ng boses ni Bubu. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa! Hangal! Gawin mo na lang ang inutos ko sa'yo! Bakit ka natitigilan? Tata Melo! Bakit parang nanlilisik ang mga mata mo sa pagkakatingin sa akin? Patayin mo na ang albularyong nagpapahirap sa akin, Tony! Patayin mo na siya! Patay ako! Papatay ako! Ano? May nag-uutos sa'yong patayin ako? Oo, Tata Melo. Tinatangay ho ng hangin ang boses na nag-uutos sa akin. At ako lamang ang nakakarinig sa kanya. Kampon lamang ng kadiliman na maaaring makagawa ng ganon.
Manikang kahoy. Ang manikang kahoy na sinasaniban ng Diablo. Nagbanta ho siya sa akin. Kapag hindi ko sinunod ang kanyang utos, ako ang papatayin niya. Sadyang ang mga kampo ng dilim ay walang pangiming magsabog ng lagim. Pero hindi ko kaya ng konsensya ko ang pumatay ng aking kapwa. Kaya nagtapat ako sa inyo. Nauunawaan kita. Tata Melo, hindi ko kayo papatayin. Dahil nagsisisiw ako. Sising-sisi akong tumawag at humingi ng tulong sa demonyo. Kaya nagkaroon ng sariling buhay ang aking manikang kahoy. Nagsabog ng lagim. Hindi ko mapigilan. Tony, maging ang karunungan ko bilang albularyo ay walang saysay. Laban sa bagsik ng kapangyarihan ng manikang kahoy. Hindi ko alam kung paano may tutuwid ang pagkakamali ko. May solusyon ang bawat problema. Paano ho, Tata Melo? Paano mapipigil ang manikang kahoy sa pagsasabog ng lagim? Diyos ko. Ang manikang kahoy. Naglalakad rito sa kwarto ko. Fanny! Hindi totoo to. Nananaginip lang ako. Hindi ka nananaginip. Gising ka, Fanny. Manikang kahoy. Hindi ako papayag masayang ang gabing ito. Ikaw, Vanny. Ikaw ang titigaw sa pagkauhaw ko sa isang babaeng berhen. Hindi. Hindi. Sa ayaw at sa gusto mo, aangkinin kita. Pagsasamantalahan kita. Bitawan mo nga ako! Bitawan mo ako! Walang magagawa ang pagpipiglas mo, Vanny. Sa ayaw at sa gusto mo, maaangkin ko ang kagandahan mo. Mapagsasamantalahan kita! Manikang kahoy, bitiwan mo anak ko! Tony! Itay! Tama ang ikinababahala mo, Tony. Maging ang sariling pamilya mo hindi sasantuhin ang kampon ng kadiliman. Tata Melo, sana mapalayas natin ang kapon ng demonyo. Magtulong tayo para madaig ang kapangyarihan ng Diablo, Tony. At nagsama ka pa ng walang silbi, Tony, ha? Tama lang. Para marami kayong makatikim sa bagsik na kapangyarihan ko. Marami kayong mapatay ko! Sa ngalan ng Diyos, kampon ng kadiliman, lumayas ka sa katawan ng manigang kahoy! Angal! Ikaw ang unahin kong patayin! Bitiwan mo, leg ko! Bigayin ko ang leeg mo, albularyo! Tudurugin ko ang lalamunan mo! Tony! Tony, ang bilig ko sa'yo! Oo, Tata Melo, susundin ko na ang sinabi nyo. Sasaboy ko sa manikang kahoy ang benditadong tubig na laman ng puntay lang ibinigay nyo sa atin. Mamamatay ka na, albularyo! Mamatayin na kita! Ikaw ang mapupok sa manikang kahoy. Sasabuyan na kita ng benditadong tubig. Tata Melo, naagnas ang katawan ng manikang kahoy. Tata Melo, maraming salamat ho. Kung hindi po sa tulong nyo,
baka napagsamantalahan na ako ng manikang kampo ng demonyo. Vanny, kaya tayo na parito sa simbahan. Sa Diyos tayo magpapasalamat. Tony, Tama ho ang sabi niyo, Tata Melo. Malaki. Napakalaki ang nagagawa ng panalangin. Laban sa mga kampon ng dilim. totoo yan, Tony. Matapos masabuyan ng benditadong tubig ang manikang kahoy na kampon ng kadiliman at maagnas at naging amo ang kanyang buong katawan. Sa awa at tulong ng Diyos, nagwakas na rin ang pagkakalat ng lagim ng manikang kahoy.